Ikatlong Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming nagsasalita ng Ingles. Pero marami pa rin kahit graduate na ay hirap sa tamang grammar. Sa huling special report ng saksi bago magpasukan, aalamin natin kung paano yan tinutugunan ng K-12 program. Pop quiz, isalin sa wikang Ingles. Paalalang bawal tumawid, nakamamatay. Don't jaywalking because deadly. Don't across the road, dangerous. Don't walk on the road. Nina-nosebleed na ba kayo? Huwag mataranta dahil marami talagang hirap sa Ingles. Ang grammar at spelling sa mga police blotter, tampulan minsan ng biro. Kaya sa Legazpi Albay, ilang pulis ang sinubok sa spelling bee. May autocorrect na sa computer kaya Nakakatamad. hindi na masyadong exercise yung kanilang spelling competencies. Maging sa opisina ng Ombudsman, naging problema raw ang bad grammar sa kanilang mga abogado. Kabilang yan sa mga dahilan ng pagka-delay down ng ilang kaso. Kaya naglunsad ng mga seminar at aktibidad kaugnay niya ng Ombudsman. Bukod sa mga police at court documents, English din ang pangunahing wikang ginagamit sa mga international at business transactions. Correct grammar kasi kailangan klaro. Kasi kung wrong grammar ka, maaaring maiba ang definisyon o ang pagkakaintindi ng kinakausap. Ang kakulangan sa English skills kahit ng mga graduate na, tila refleksyon ng kakulangan ng ating mga paaralan mula elementary hanggang college. Kaya nga maraming professional ang nagsasanay pa sa mga English grammar schools tulad nito. Kabilang ang ilang nais mag-apply bilang call center agents. I think the accent and the pronunciation because my accent and pronunciation isn't that good yet. In elementary, they teach English in a basic way. Here, they teach English intensively. That's why you can improve your English more. Kung tutuusin, ikatlo raw ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa dami ng mga nagsasalita ng Ingles. Gayunpaman, hirap pa rin daw ang marami sa paggamit ng wastong verb tenses, preposition, pati nga ang pagbuo ng mga pangungusap sa Ingles. They feel that they don't really have the skill, the confidence, so they want to make sure that they enhance first before they go into their interviews. Tila kinikilala naman yan ng Department of Education, kaya nga may solusyon daw sa ilalim ng K-12 program. Bukod sa pagtuturo ng mga klase gamit ang mother tongue, ituturo rin ang wikang Ingles mula grade 1 hanggang grade 12. Mas matututo siya kaagad ng pangalawa o even pangatlong lengguwahe kapag ganyan ang ginawa na paraan ng pagtuturo. Ang pag-aaral ng Ingles hindi dapat para lang mapunan ng mga Pilipino ang demand ng mga usong trabaho, halimbawa ng mga call center. At sa gitna ng mga batikos na dapat mas pagtuunan ang paglikha ng trabaho sa loob ng bansa, lalong hindi raw dapat paghahanda sa pagtatrabaho abroad ang maging layo ng pagkakaroon ng English grammar skills. Yung grammar kasi is not the end. Ang purpose natin ay para tayo magkaintindihan. Ang grammar ay nandiyan para matulungan tayo na mas maging malinaw ang ating komunikasyon. Mas malinaw yung exchange of information. Yung... Ay, hindi, ma'am.